Isa sa mga pinakamadugong pangyayari noong ikalawang digmaang pandaigdig o World War II, yung naging bakbakan at labanan sa lungsod ng Manila. Libo-libo po ang namatay noon. Kanina, inalala ng Emperor at Empress ng Japan ang mga nasawing Pilipino dahil sa kalupitan noon ng mga Hapon. Nakatutok si Joseph Morong. Sa taimtim na seremonyang ito sa libingan ng mga bayani, tila nanariwa ang mapait na sinapit ng mga Pinoy ng World War II. Ang Japan na bansang nagpahirap noon sa Pilipinas, siyang nagbigay galang ngayon sa mga nasawi sa gyera. Nag-alay ng bulaklak sina Japanese Emperor Akihito at Empress Michiko. Ilang sandali rin silang yumuko sa sentro ng sementeryo, ang Tomb of the Unknown Hero. 1962 nang unang bumisita sa libingan ng mga bayani ang dalawang Japanese royalty. Sa kanilang pagbabalik, pinatunayan ni Emperor Akihito ang kanyang mensahe sa kanyang mga kababayan na huwag kalimutan ang mga Pilipinong nasawi ng World War II. 1942 nang sakupin ng mga Hapon ang ating bansa. Tumatak sa kasaysayan ang Bataan Death March kung saan libo-libo ang nasawi. Sariwa rin sa alaala ng mga nabubuhay pang comfort women ngayon ang dinanas nilang pang-aabuso mula sa mga Hapon. Ando nagrean noong Venice of the East at Pearl of the Orient, ang lungsod ng Maynila halos nabura sa naging madugong gyera para mapalaya ang kabisera mahigit 70 taon na ang nakalilipas. Tinugri ang Battle of Manila. Nagsimula ito noong February 3, 1945 at tumagal ng isang buwan at isa raw sa pinakamadugong bakbakan ng World War II. Ang aktwal na karahasan ng gyera makikita sa dokumentaryong ito na gawa ng Presidential Communications Development and Strategic Planning Office. Maraming bahagi ng lungsod ang sinira o di kaya sinunog ng mga Hapon. Pinasabog ang mga tulay at mga gusali at binihag ang maraming residente sa layuning mapigil ang paparating noong puwersa ng mga Amerikano. Nawala ng kuryente, tubig at pagkain ng mga residente, nagliyab ang malalaking bahagi ng Binondo, Santa Cruz pati Ermita. Ang ilang simbahan at eskwelahan naging saksi sa pagmasaker sa mga nagkukubli doon. Tulad sa Noy de la Salle College kung saan binayoneta at pinagbabaril umano ang 68 na mga refugee at 16 na La Salle Brothers. Napinsala rin ng gusto sa bakbakan ang UP Manila Campus at ang Rizal Memorial Stadium. March 3, 1945, ganap na napalaya ang Maynila. Kapalit ng kalayaan ang pagkasira ng maraming pamosong gusali tulad ng Legislative Building, Agriculture Building at Finance Building. At higit sa lahat, ang pagkasawi ng tinatayang 100,000 katao. Joseph Morong, Nakatutok 24 Oras.